Pinag-iingat ang Philippine National Police o PNP ang publiko laban sa kumakalat na mga pekeng pera. Karaniwan daw kasing lumalabas ang mga ito tuwing may okasyon, gaya na lang ng nalalapit na eleksyon. May report si Ian Cruz. Itong nakarang linggo lang, dalawang magkaibigan ang naaresto sa Pasay dahil umano sa paggamit ng pekeng pera sa kanilang pamimili. Itinanggi ng mga suspect ang paratang at sinabing na biktima lang din daw sila nang may magpalit sa kanila ng pera. Ang PNP, pinag-iingat ang publiko sa posibleng pagkalat ng pekeng pera. Malimit na lumalabas talaga na may mga fake na peso bills na pagka dumarating ng mga election periods. Sabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas, nagkakaroon ng sirkulasyon ng mga peking pera kapag may mga okasyon tulad ng Christmas holiday, summer break, enrollment period at eleksyon. The bottom line is economics, no? Bibili sila ng 50 pesos worth of fake 1,000 pesos kaysa sa bibili sila ng 1,000, di nakatipid sila ng 950. Kaya lang hindi nila naiisip na una, kung totoo man yun na ito ay gawa ng mga kumakandidato for public office, well, unang-una, we have to lead by example. Sa ngayon, wala pa raw sila nakukuhang ulat na ginagamit ang peking pera sa eleksyon. Karaniwan daw na pinepeke ang mga lumang currency. Mahirap na raw kasing gayahin ang mga new generation currency. Very rough. Rough yan. Pag yan ay ordinaryong papel at sinerox lang, kahit na jet printer, very smooth yan. Yun ang unang-una. Ang peking pera, kapag hinawakan, makinis. Hindi rin masasalat ang detalye, hindi tulad ng sa tunay na pera kung saan naka-emboss ang pagka-imprenta. Ang peking pera, mas madali ring mapunit. Hanggang 2050 na lamang daw magagamit ang mga lumang currency upang umikot ang mas mahirap kopyahin na new generation currency. Ian Cruz, GMA News.